attorney. Basta siguraduhin natin na lalong madidiin yung Tyrone na yun. Ha? Okay. Akali, tigilan mo yung kalokohan mo, ah. Chris! What the hell is wrong with you? Alam ko ginawa mo. Dahil nagsabi sa akin si Belle na hindi siya nag-file ng complaint laban kay Tyrone. So what? So what? So paano ka nakapag-file ng kaso? Paano mo napakulong si Tyrone? Kung yung biktima mismo ay hindi nagsampa ng kaso. Ginawan ko ng paraan! Ako yung nag-prepare ng statement ni Belle. At ginawa ko yun para mabigyan siya ng hustisya. Hindi hustisya yung habol mo, ha? Sabihin mo ang gusto mo ay makabawi kay Rosel. Yun yun! Either way, karapatan ko yun! Because I am the mother! And if the child refuses, then the parent steps in. In case you forgot, that's how protection works, Chris. Via hindi sa maling paraan! You cannot file a criminal complaint on Belle's behalf kung siya mismo walang sworn statement. Naintindihan mo ba? Talaga ba, Chris? Ha? All this effort para lang matulungan yung Tyrone na yun? Bakit? Mas mahalaga na ba siya kaysa sa ampon mo? Dahil ba anak siya ni Rosel, kaya siya na yung mas gusto mong protektahan? Sabihin mo nga sa akin, Chris. Mahal mo pa talaga yung babaeng yun, no? Answer me! Sir, hindi niyo man lang naprotektahan tong anak ko. Hinayaan nila na mabugbog siya. Ma'am, pasensya na po kayo, ma'am. Narubo lang po sila sa loob eh. Hindi namin napigilan. Nay, ayos lang ako. Anong ayos? Sino may gawa sa'yo niyan, ha? Sila ba? Hoy, kayo! Nay, Kayo, makinig kayo sa akin! Wala kayong karapatan saktan yung anak ko! Kalma lang po, ma'am. Anong kalma? Hindi ako matatahimik hanggat nasa loob ng kulungan yung anak ko! Nay, tama na. Anak, mabuti kang tao. Mabuti kang anak. Dapat wala ka dyan sa loob ng kulungan. Ma'am, papasok ko na po yung anak niyo. Tyrone, babalikan kita dito, ha? Hello, pare. Peramin mo naman akong pera. Sa katapusan, babayaran kita. Tama ba yung narinig ko? Kaya bago-bago mo pa lang dito, nangungutang ka na agad? Kaya hindi nagsasabi sa'yo si Rosel eh. Nanunumbat ka. May karapatan akong manumbat sa inyo dahil mga tauhan ko kayo. Bas, di mo naman ako tauhan eh. At saka nangungutang ako, hindi para sa sarili ko. Para kay Tyrone. Anong para kay Tyrone? Hindi ba? Kasi settle ko pala ng hospital bills niya. Eh, hindi nga yun para doon. Dahil nakakulong si Tyrone sa presinto. Dahil inihabla siya ng pamilya ni Chris dahil sa nangyari sa anak niya. Ano? Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Adela, kailangan talaga makagawa na ako ng paraan para makalabas na ng kulungan si Tyrone. Nakausap mo na ba si Darius? Nakakuha na ba siya ng pampiyansa? Hindi ko na mahihintay si Darius. Kailangan ko ng kumilos. Anong gagawin mo? Makikiusap ako kay Belle na iurong na yung kaso laban kay Tyrone. Oo nga, kawawa naman si Tyrone ko. Teka, sandali. Eh, hindi naman totoo yung binibintang nila kay Tyrone, di ba? Saang presinto nakakulong si Tyrone? San Luis. Nandun na si Rosel. Dinala ng gamit si Tyrone. Hindi pwedeng magtagal si Tyrone sa kulungan. Masisira ang kinabukasan niya. Tama, madam. We need to rescue him. Oo. Ako magpapiyansa sa kanya. Wow.
Talagang all out na suporta. Oo naman. Kumpara sa walang kwentang katulad mo. Halika na. Kailangan ako ni Tyrone. Nakakapwisit talaga yung Rosel na yan. Matagal ng panahon yun, pero siya pa rin iniisip ni Chris. Kaso ma'am, mali naman yung pinakulong niyo si Tyrone. At sila pa talaga yung kinakampihan mo. Tsaka teka nga, bakit? Hinihingi ko ba yung opinion mo? Sorry po ma'am. Bumabalanse lang naman ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagantihan ng matindi ang Rosel na yan. Pero ma'am, hindi po dapat si Tyrone ang pagdiskitahan niyo. No, Malu. Dapat nga si Tyrone para mas masakit kay Rosel. Kaso ma'am, wala na rin namang bisa yung pag-aresto kay Tyrone. Lalo na pag nalaman nila na hindi naman talaga nagdemanda si Belle. Nagawa-gawa niyo lang yung statement. Pwes, kakausapin ko si Belle. I will convince her na mag-file ng kaso laban doon sa Tyrone na yon. Yung mas mabigat. Para siguradong hindi na makalabas on bail yung Tyrone. Tingnan ko lang kung makayanan pa ni Rosel ito.